mababang kapulungan para ikonsidera na maging resolusyon at ito ang iaakyat sa Senado. 1, 2, 3, 4. Marunong ba kayong magbilang? Pang-apat ho ang isinumite sa Senado. Anong ginawa ro sa tatlo? Minotball. Nilagay ho sa filing cabinet. Pero klarong-klaro, ultimo, sa House Rules. The first, second, itong verified complaint must be endorsed by a member of the lower house. Number 3, this must be received by the Secretary General's office and endorsed to scheduling for the plenary. And it must be endorsed to the Committee on Justice within 10 days. Ito po ba ay verified complaint? Ito pang-apat? Yung panguna, pangalawa at pangatlo? Yung po ng akbayan ay verified complaint. 1, check. Ito po ba ay in-endorso na isang membro ng mababang kapulungan? 2 checks. Ito ba ay tinanggap ng Secretary General? 3 checks. Ito ba ay pinakita ng Secretary General sa Speaker? Hindi na ho natin malaman dahil nawalang parang bula ang first impeachment complaint. Nag-file ang bayan muna, ganun din na nangyari. Nag-file ang mga kaparian, ganun din na nangyari. Tapos, matapos ang ilang buwan, magic! May pang-apat! At ang bawat pirma, ang mahal! Ang halaga sa taxpayers ng Pilipinas. Di umano, 150 milyones na mga proyekto. At yan hindi akin. Yan ay kay Toby Tiangco. Siya nagbunyag niyan. So, tinanggap ba? Initiated ba yung unang reklamo? Of course! Marunong ba kayong magbasa? Marunong ba kayong magbilang? Alam po ninyo, ultimong Diyos, makikilala ng kanyang nilalang sa pamamagitan lamang ng pagbabasa. Eh yung pangbatas, kung ang Diyos ay makikilala ninyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at Skriptura, yung pagbabasa ng batas, hindi nyo maiintindihan? Kailangan bang maging abogado pa kayo? Korte Suprema! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Lari ka doon! Asong ulol! Kayo nagsabi niyan, ha? Maraming salamat po. Maraming salamat kay Kaado Paglinawan. Ngayon naman po pakinggan natin, bago si Chairman Cardema ng Duterte Youth Party ay isang abogado na may matino na pananaw hinggil sa katarungan at demokrasya. Walang iba kundi si Attorney Garing. Maraming salamat, Kasa Ellis. No? Bago pa po ilabas ng Korte Suprema ang kanyang desisyon declaring the articles of, meron po tinatawag na 1-year ban
Ibig sabihin, pag nag-file na ng isa, ano ba, hindi na pwede yung susunod kasi in violation of the 1-year ban. And the other parties are arguing. Hindi raw yun proceedings. Mali po yun. Kasi yung proceedings, kasama po yung pagpapile. Yun po ang starting point ng isang proceedings. Ngayon, sinasabi ko, kung hindi matidetermine ng Korte Suprema ang jurisdiction, anong saysay ng trial? Di ba ba? Ang hindi mo naiintindihan ng iba, kinakailangan po ng maka-acquire ng jurisdiction ang impeachment court. Sapagkat yung po, jurisdiction yun po ang authority para makapag-proceed ka ng trial. Otherwise, kung walang jurisdiction, anong saysay ng trial? That is an exercise in futility. So, tingnan po ninyo, ano? Article 11, Section 5 of the Philippine Constitution, sinasabi,